sa natin, totoo ba na yung banat nila tayo ay nagpapanggap ng mga Hudyo? Dahil ang mga rasyon nila, ba't kayo nagsasabath? Okay? Ba't tayo nagsasabath? Na ito'y sa Hudyo lang. Ay ang pagkakamali nila, nangingilin sila ng linggo, at yung ginagamit nilang talata, mga Hudyo din ang sumasamba doon. Di ba? Alam mo, ginagamit nila yung Gawa 20 versikulo 7, mga kapatid, na nagtipon niya ang mga alagad, nagkatipon at sumamba. No, ito'y panahon ni Apostol Pablo, yung departure ni yung pamamaalam ni Apostol Pablo, kapatid. Sunday daw. Si Apostol Pablo ba? Pinoy? Hudyo. Kapatid, di ba? At yung mga alagad doon, mga kapatid, yung Roma 16, yung unang Korinto 16. Di ba ka? Mga kapatid, yung ginagamit nila na Revelation chapter 1 verse 10 na mali na naman ang kanilang pagkagamit. Si Apostol Juan ba Pinoy? Hudyo rin. Ay paano? Ibig sabihin, hindi lang kayo nagpaka-Romano, nagpaka-Hudyo din. Yun ang masaklap. Nagpaka-Hudyo ba ang tawag kapag ka sumusunod sa utos ng Diyos? Ewan ko ba sa mga tao ngayon, mga minamahal na mga kapatid, pagka sinusunod mo ang utos ng Diyos, babanatan ka, sa Israelita lang yan. Hindi kayo kasama dyan, nagpapaka-Hudyo kayo. Di ba? Pero yung iba, pag kukolekta ng ikapo, hindi na mga Sabadista, nag-ikolekta ng mga ikapo, okay lang. Kita nyo mga kapatid, merong anti-Sabbath. Di ba? Ayaw sumunod sa karumal-dumal na pagbabawal, pero nag-iikapo. Sino bang inutusan yan? Kita nyo mga kapatid. Ito ay introduction lamang. Tingnan nyo mga minamahal na mga kapatid. Lahat naman tayo mababait. Kahit po saan, lahat naman mababait. Pero kahit anong kabaitan, pag ang doktrina mali, atin pong itutuwid. Kapatid na MC. Kahit na po mabait, mas maganda ngayong mabait dahil madali nating maituwid yung kanila pong maling pananampalataya. Galing na tayo dyan sa maling pananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. Di ba ga? So dyan atin po yung i-correct, mga minamahal, dahil ang kanila pong ginagamit ay out of context na naman. Itong nandito sa Revelation chapter 2 verse 9 at yung Revelation chapter 3 verse 9, na ito ay naka-address, yung Revelation 2:9 sa Smyrna at yung Revelation 3:9 ay sa Philadelphia, na ang sinasabi ganito. Revelation 2:9, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Datapwat ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Naalala ko to, ginamit ito sa mga debate na ibabanat sa atin na tayoan niya ay sinagoga ni Satanas dahil nagpapanggap tayong Hudyo. Anong konteksto? Dahil ba nangingili ng Sabath? Ganun ba mga kapatid? Ganun ba yun? Ito pa, Revelation chapter 3 verse 9. Lagay natin sa screen natin. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito sila'y aking paparyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang malamang ikaw ay aking iniibig. So ito, sablay na naman yung ginamit na talata. Bakit? Ba't nyo ipaparatang sa amin na kami nagkukunwaring mga Hudyo dahil sinusunod namin ang aral ng Diyos na buhay? Okay? Dapat yung babanatan yan, yung hindi sumusunod sa aral ng Diyos pero nag-aangking Kristiyano. Mga minamahal na mga kapatid. Ang Seventh-day Adventist, noon pa man, bago pa akong bautismo, ilang dami ng mga tinatawag nating mga panlilibak, mga panlalait, mga kapatid, at pagkutya ang atin pong nararanasan. Subalit, hindi ito maging dahilan para sa atin, mga kapatid, na pag kinutya ka ay lalabang ka at pagka minura kay mumurahin mo. Hindi ganon. Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Isaiah Kapitulo 51, versikulo 7, ganito ang ating mababasa. Sabi dyan, inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran.
bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao. Umang lupaypay man kayo sa kanilang mga paglait. O kita nyo mga kapatid, ang ganda ng payo, ano? Pakinggan niya natin ang salita ng Panginoon, yung mga taong nakakaalam ng katwiran. O kita nyo? So ibig sabihin, may mga tao talagang hindi nakakaalam ng katwiran. At ang sabi rito, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Kita ninyo, bayan na kinaroroonan ng kautusan. Sino ba ngayon nagtuturo ng kautusan? Ng tama. O, di ba ang Seventh-day Adventist? Hindi Roman Catholic. Dahil nung ako pumunta sa amin, ang laki po nung tawag nito, yung parang tapyas na bato. Nilagay doon sa harap ng kanila pong parokya. O, mali ang nakalagay eh. Domingo nakalagay, alalahanin mo ang araw ng linggo upang ipangilin. Mali. Hindi yan ang nakasulat sa Biblia. Oh, di ba? Tapos tinututulan ang Sabat, pero sa kanilang 10 utos, ingatan mo ang Sabat. Gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Napakaswerte natin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, bayan na kinaroroonan ng aking kautusan. O bibihira ito. Yung iba walang kautusan eh. Manampalataya ka lang, ligtas ka na. O ligtas na. Mga kapatid, manampalataya lang kahit patuloy kang maging lasinggero. Mga kapatid, kaya kahit may mga reliyon ngayon, maraming mga may samahan, hindi pinagbabawal yung bisyo. Bakit? Kasi una, padamihan ng membro. Pangalawa, mga minamahal na mga kapatid, iligtas na eh. Ano ba? Ba't kailangan mo pang sumunod? Iligtas ka na. O, di ba? Kita niyo mga minamahal. Pero ang sabi ng talata, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Sabi ng talata, huwag anyang katakutan yung mga pula ng tao, yung mga pagkutya nila, yung kanilang mga panglait, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Huwag katakutan natin dahil mayroon tayong tagapagligtas, mga minamahal. Ngayon, hindi ako naniniwala na ang mga Seventh-day Adventist ay nagpapanggap na Hudyo. Wala rin sa doktrina namin na kami ay nagpapanggap na Hudyo. No? Wala rin. Kundi yung mga umaatake sa atin na ganun, nagpapanggap kayo ng Hudyo dahil nangingiling kayo ng Sabat. Pero kapag binasa natin yung Biblia, mismo ang ating Panginoong Hesukristo, ang wika niya, ang Sabat ginawa para sa tao. Lalo ngayon, kakalubog lang ng araw, Sabat na. Kaya happy Sabat mga kapatid. Nung sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ang Sabat ginawa para sa tao, ang konklusyon nila, paraan niya sa mga taong Hudyo. No, hindi nakalagay doon sa talata na para sa mga taong Hudyo, kundi ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang Sabat ginawa para sa tao. The Greek word doon sa salitang tao ay anthropos. Yung anthropos na yon ay nangangahulugang mankind, nangangahulugang human being. Ngayon, kung ikaw human being, sasabihin mo, para sa Hudyo yan. Tama yung sinabi ni Kristo, hindi yung sa inyo. Abay, bakit? Sapagkat si Kristo, itinatag niya ang Sabat, wala pang Hudyo. Wala din namang Kristiyano. Kaya kahit ako, naniniwala ako dito sa sulat ng kanilang pasyong mahal, mga kapatid, na ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. O ba't hindi ninyo ito sinusunod, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay? Itinanong ko ito sa pare nila doon sa amin. Inamin niya, Sabado. Mga minamahal naman. Tama ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kami na mga Seventh-day Adventist, hindi kami nagpapanggap na mga Hudyo, kundi sumusunod kami dahil mahal namin ang Panginoon. Halimbawa, yung Kristo na kanilang sinusunod, o dahil meron din naman silang Kristo. Kaya lamang yung Kristo na sinusunod nila, Hudyo. O di kung gusto nila, ayaw nila sa Hudyo, di kung gusto nyo ng Kristo na Kristiyano, yan yung nasa Davao. No? Yung Kristo na nasa Davao, yun mga kapatid. Okay? So ngayon, atin pong isa-isahin. Magbibigay ako ng ilang mga punto mga kapatid para ipakita natin na yung Diyos, ang Diyos natin ay iisa. Ang Diyos natin ay hindi pumipili o walang tinatanging tao.
No? Ang Diyos natin, mga minamahal na mga kapatid, idinugtong tayo, mga minamahal. No? Kaya ito unang punto na gusto kong ipakita sa inyo. Ang Diyos ng Hudyo at ang Diyos ng Griego ay iisa. Tandaan po natin yan. Sino ba yung Diyos na ating kinikilala? Kundi yung Diyos din na kinikilala ng mga Hudyo. Liban lang yung ating pong mga kaibigan dyan na may Diyos na sa langit, may Diyos pa sa lupa. O, di ba? Binubuhat, mga kapatid, pinapasan. O, kita nyo, sabi ng Biblia, pinapasan dahil hindi makakalakad. Paano ba naging Diyos yan kung hindi naman nakakalakad? Mabuti pa yung tao, nakakalakad eh. Nakakangiti. Di ba? Nakakarinig. Yung Diyos nila, Diyos-Diyosan, hindi na nakarinig, hindi pa makalakad, hindi makagalaw kung hindi mo gagalawin. O, kita nyo mga minamahal? Tama ang Biblia. Ang Diyos ng Hudyo at Diyos ng mga Hintil ay iisa, mga kapatid. Diyos ng Kristiyano, iisa, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi sa Roma Kapitulo 10, versikulo 12, ganito po ang ating mababasa. Sabi diyan, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Kita nyo mga minamahal na mga kapatid, sa talatang ito pa lang ay makikita na natin, ba't nyo sasabihin, nagpapakunwaring Hudyo kami o nagpapanggap na Hudyo, ang sabi ng Biblia, yung Diyos ng Hudyo, yun din yung Diyos natin. Yung Panginoon ng mga Hudyo, yun din ang Panginoon natin, mga kapatid. At ang wika dyan, mga minamahal na mga kapatid ko, ang wika dyan, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, liban na lang kung marami kayong Panginoon, mga kapatid, di ba? At ang sabi riyan mga minamahal, at siya'y mayaman sa lahat nang nagsisitawag sa Kanya. So dito, there is no difference between the Jews and the Greeks. Why? Because yung Panginoon nila ay siyang Panginoon natin, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kung atin namang ititrace talaga ang lahi natin, ang pinanggalingan natin, si Adan at si Eva lang, wala nang iba eh. Mga kapatid. Okay? Yung creator of heavens and earth, mga minamahal. Galatia 3:28. Sabi dito mga kapatid. Galatia 3:28. Ang sabi diyan ni Apostol Pablo, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. O, kita nyo mga minamahal na mga kapatid, sa ating Panginoon, ang kanyang paningin mga kapatid, walang Hudyo o Grego, hindi na dinidifferentiate o hindi niya hinihiwalay mga minamahal na mga kapatid, kundi ang sabi diyan, walang magiging Hudyo o Kristiyano o Grego rather, walang magiging alipin o malaya, walang magiging lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo, mga kapatid. Sa kanila gusto division. Pagdating sa judgment, gusto nila ang mga Hudyo kapag kumain ng karumal-dumal, dapat impyerno. Pero yung mga kumakain ng karumal-dumal, wag nyo kaming hatulan dahil sa Hudyo lang yung binigay. O kita nyo mga kapatid. Bakit? Ang Panginoong Diyos ba sa mga Hudyo lang concern patungkol sa kalusugan? Gusto ba ng Panginoong Jesus na ang mga Kristiyanong mananampalataya ay dapat maging sakitin? Dapat na maging pasaway? Ganun ba? At gusto ba kasi gusto ng mga tao, double standard ang Diyos, gusto nang palabasin ng ganun, magkaiba ng basis of judgment. Mga kapatid, ganun ba ang mangyayari? Tapos sasabihin nila, uy Panginoon, yung mga Hudyo lang yung hatulan mo ng pagdating sa karumal-dumal dahil sila po ay kumain, bawal sa kan. Sa amin, hindi naman po yan bawal. Ang problema, mga minamahal na mga kapatid, pagdating ng Panginoon, lahat ng tao, ay bakit magmatigas tayo, mga minamahal na mga kapatid? Kaya nga, kahit sabi sa 5:6 ng Galatia, maganda yung pagkasabi rito mga kapatid. Sabi diyan, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa
sa pamamagitan ng pag-ibig. O kita nyo mga minamahal natin ng mga kapatid. Ang sabi ng Apostol Pablo, sapagkat kay Kristo Jesus, tuli ka man o hindi, walang kwenta yan sa Kanya. Ang mahalaga yung panampalataya mo na gumagawa ng pag-ibig. Ang problema, yung sa kanila panampalataya lang, kahit hindi ka gumawa na may pag-ibig. Kita nyo mga kapatid. O, di ba ga? Ngayon, bumabanat sila, mga minamahal na mga kapatid, ha? Bumabanat sila na, sa Hudyo lang yan. O, di ba? Sa Hudyo. Teka, yung pagtutuli sa laman, utos yan ng Hudyo. Bakit ngayon, pati mga Pinoy, nagpatuli? Ha? Mga kapatid, saang utos yan? Ha? O, naalala nyo, may debate tayo nung, matagal na. Last year yata yun. Mahilig sa tuli. Sinong sinusunod mo? Sa mga Hudyo, utos yun sa kanila na magpatuli. At pag hindi ka magpatuli, hindi ka maliligtas. Mga kapatid. Ano ngayong rason? Mga kapatid. Di ba? Sa mga Hudyo, hindi ka maligtas pag hindi ka magpatuli. Pero sa ating Panginoon, kahit na hindi ka tuli sa laman, yung puso mo naman ay tuli, ay may mas okay. Roma 2:28 at 29. No, di ba? Ang ganda niyan. Ilagay mo nga sa screen natin. Sabi diyan, sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang ni maging pagtutuli hayaong hayag sa laman. 29. Datapwat siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa tiyak o hindi sa titik, rather, ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. O kita niyo mga minamahal na mga kapatid. Yung talata, napakaliwanag mga kapatid, sa loob pala, sa puso, datapot siya Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso. Kita niyo mga minamahal na mga kapatid. O, kita ninyo, hindi pala importante yung kung tuli ka o hindi sa laman, kundi yung puso mo mga kapatid, no? Mayroon bang transformation? Mga minamahal na mga kapatid. O, kita ninyo. Kaya inconsistent yung aral ng iba mga kapatid. Naalala ko tuloy, yung aming paksa, karumal-dumal, nakarating sa tuli. Ba't naman nakarating sa tuli? Huwag naman. No? Ay wala sa paksa mga kapatid O, di ba? Kita niyo, ang Panginoong Hesukristo, Hudyo. Di ba? Ang mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, Hudyo. Mga kapatid. Ang sumulat ng Biblia, mga Hudyo. Sino ngayong Pinoy na kanilang sinusunod? Mga kapatid, para paratangan tayo na nagpapanggap tayong Hudyo. I did not even claim na Hudyo ako. Mukha ko pa lang, hindi naman ako mukhang Hudyo. Hindi naman ako mukhang Israelita. Mga kapatid, di ba? Pinoy ako, and I am proud of that. No? Sabi nga ng, ayoko na lang magbanggit, di ba? Taas noo kahit kanino. Di ba? Ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino. Di ba? Maging proud ka na Pinoy ka. Proud ako na Pinoy ako. Hindi ako nagpapanggap na Hudyo. Kung nagpapanggap ako ng Hudyo, o di nagpakilala sana ako, and then, ang salita ko sa inyo ngayon, Hebro o Hebreo, mga kapatid. Aba, matindi. Yan ang una nating punto na ipapakita. Ang Diyos ng mga Hudyo at Diyos ng mga Hintil, mga kapatid, ay iisa, mga kapatid. Pangalawa, sa Hudyo, unang ipinagkatiwala yung mga aral ng Diyos. Sa mga Hudyo pala, wala akong nabasa sa Biblia na ipinagkatiwala sa Roman Catholic Church, ipinagkatiwala sa ganitong samahan yung mga aral ng Diyos. Wala Ang nakalagay dyan, ipinagkatiwala sa kanila. Bakit? Sapagkat sa kanila una nang galing yung kaligtasan. Basa, Juan 4:22. Ang sabi ganito, mga kapatid. 4:22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Ang nagsalita rito, ang ating Panginoong Kristo. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Kita nyo mga kapatid Saan nanggagaling? Sa mga Hudyo. Hindi ko nabasa kung saang samahang galing yung kaligtasan. Bakit nanggagaling sa mga Hudyo? Dahil doon lumutaw ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman
Hindi man lumitaw sa Pilipinas ang ating Panginoong Jesucristo, hindi rin lumitaw sa Roma, doon sa Israel, mga kapatid. Okay? Kaya nga, sa Roma 3, 1 hanggang 2, ang tanong ni Apostol Pablo, ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O, di ba? Ano ang kahigitan ng Hudyo? Ang sabi ni Apostol Pablo, o ano ang mapakikinabang sa pagtutuli? Versikulo 2, marami, sabi niya, marami. Sa anumang paraan, ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Kita nyo mga minamahal na mga kapatid. Saan ipinagkatiwala yung mga aral ng Diyos? Sa mga Hudyo. Ngayon, ba't nakikibasa kayo sa Biblia? Ba't nakikigamit kayo? Ibig sabihin, nagpapaka-Hudyo rin kayo. Ganun ba yon? Hindi naman sa Hudyo ang focus natin. Ang focus natin, ang ating Panginoong Jesucristo, because He is our Lord and Savior. He died for our sins in order for us to live, mga minamahal na mga kapatid. Ang ganda ng mensahe na yan, mga minamahal na mga kapatid. Wala naman akong naalaman na ang Biblia galing sa Pilipinas. O yung salita ng Diyos galing sa Pilipinas. Hindi. Mga kapatid. Diba? Marami pa nga nagsasabi, kami ang gumawa ng Biblia. Bakit? Kayo ba ang gumawa ng salita ng Diyos? Kayo ang bumuo nun ng salita ng Diyos? Sumulat? Napakadali lang po mag-claim, mga kapatid. No? Ito pa, 7:38 ng Gawa. O pakinggan ninyo, mga kapatid. Panahon nito nila Moises. Ito, sabi rito, mga minamahal, mga kapatid. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang, na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ang talata, napakaganda. Anuan niya, mga kapatid? Nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So dito sa talatang ito, mga kapatid, ibinagay sa atin. Di ko alam bakit hindi nakatanggap itong mga kaibayo natin sa pananampalataya. Bakit iba yung aral nila? Ang aral ng Biblia, ikapitong araw, Sabado, pagdating sa pangingilin. Ba't naging linggo? Sagutin nyo ito, bakit naging linggo? Kailan at saan sinabi ni Kristo, yung pong araw ng Sabado, pinalitan ko na ng linggo. Hindi mabasa yan sa Biblia. Mababasa yan doon sa kanilang libro, Faith of Our Fathers. Diba? Mga kapatid, mababasa yan doon sa kanila pong libro sa Katoliko, na inamin nila mismo, mga kapatid, na sila yung nag-change. The Catholic Church changed the solemnity, no, from Saturday to Sunday. So it was not our Lord Jesus Christ, it was not our apostles, but the Roman Catholic Church who changed the sanctity of the Sabbath day or the Saturday to Sunday. Ngayon, pinagtatanggol ng mga debaters ng Katoliko na Sunday, kahit ipagtatanggol ninyo ang mali, kailanman hindi maging tama kung hindi nyo iiwan ang maling aral. Bakit? Kaya nga hindi sila magkakasundo eh. May mga pari umaamin, Sabado talaga. Yung mga defenders of faith nila, yung mga debater, gumagawa na kahit yung iba namimeke ng documents eh. Namimeke ng documents para magmukhang tama yung kanilang aral. Kahit mali. Na hayag na po yan, doon pa sa amin. Hayag na yan, mga kapatid. Di ba? Hayag na po yan. Bakit hindi ninyo sinusunod ang aral? Mga kaibigan naming mga kaibayo sa pananampalataya, not only the Roman Catholic Church. But hindi, ito yung tanong ko eh. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, 7:17 ng Juan, pambansang talata natin, mga kapatid. No? Sa 7:17 ng Juan, ang sabi ng ating Panginoon, Juan po, Ate Dan? Opo. Sabi diyan, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Makilala saan? Sa turo. Hindi sinabi diyan makilala kung sino nauna, makilala kung sino ang marami, makilala sa pangalan. Mali. Sabi ng ating Panginoong Yesus, makikilala sa turo. Sa English niyan, ano nakalagay sa English niyan? Sabi diyan, mga kapatid,
Pasensya na po kayo, malakas ang ulan dito. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Try to re-examine their doctrine if it is biblical. O di ba may challenge, di ba? May tinanggap ni Pastor Chris Bacalaris yung pong one-on-one cross-examination against their priest. O tinanggap pa ni Gitgano ayon sa Biblia. O diyan yung makita mga kapatid. Si Pastor Chris is so much willing to face their priest. Cross-examination, 1 hour, 1 hour. Wala nang paliwanagan. Bakit? Ba't ka pareho naman ang alam yung mga doktrina. O di may cross-examination, tig-isang oras. Ayon sa Biblia. Ba't hindi sila pumayag na ayon sa Biblia lamang? O kasi hindi makatayo ang aral pag hindi kasama yung katisismo ba yon? Yung mga, hindi kasama yung mga reference, mga world almanac, mga world history, mga kapatid. O di ba ga? Makikita natin na hindi totoo yun. Tapos ang claim nila, ang una naming Santo Papa, si Apostol Pedro. Si Apostol Pedro may asawa, ba't yung mga Santo Papa niyong iba, pinagbawalan na? O, di ba? Tsaka walang mababasa sa Biblia na si Apostol Pedro ang unang Santo Papa. At saka si Apostol Pedro, hindi Roman Catholic. Si Apostol Pedro, hindi. Mga kapatid. Hindi, mga minamahal. Di ba? So ngayon, doon sa talatang binasa natin, dahil ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, makikilala sa turo, sa aral. Ang sabi ng mga apostol dito, yung tinanggap nila, aral na buhay upang ibigay sa atin. Bakit nung ibinigay na, magkaiba yung nabigay? O natanggap, rather. Yung ibinigay, iisang aral, pero yung natanggap, iba-iba. Mga kapatid, wala pa akong nakakita na may nangili ng linggo sa Biblia. Wala. At the word Sunday or the first day was never mentioned by our Lord Jesus Christ, mga kapatid. No, was never mentioned by the Lord Jesus Christ. Kita nyo yung kaibahan? Ang ikapitong araw, pinabanal, binasbasan. Ang Sunday ba, binasbasan? Hindi. Ginawa bang banal? Hindi rin. Pero ang Roman Catholic, nilipat daw yung sanctity, yung kabanalan ng Sabado, nilipat daw sa linggo. Who are you to transfer the sanctity from Sabbath to Sunday? Do you have the power or the authority? Who gave you the authority to transfer the solemnity of the Sabbath day to Sunday? Who are you? No? Wala. Manapa may prophecy sa Daniel 7:25. Ililipat, babaguhin, kautusan at ang panahon, mga kapatid. O kita ninyo? Ngayon, kung lagi silang bumabanat na ang bagong tipan na lang daw, kasi yung lumang tipan nga sa Hudyo, tapos nandun yung mga pagbabawal. Pero yung Biblia nila, buo pa rin. Andun pa rin yung Genesis hanggang sa Malakyas. O kita nyo mga kapatid. Tapos ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, all scriptures is given, mga kapatid. Di ba? By inspiration of God that is profitable for doctrine. Tapos ito, nakabase sa lumang tipan. Yung 2 Timothy 3:16 and 17, hindi naman nakabase yan sa New Testament. Nakabase yan sa Old Testament. Bakit ko nasabi? It was referred to the Old Testament. Because in the time of Paul, yung New Testament na mga books, hindi pa yan nabuo. Mga kapatid. Hindi pa yan. Hindi pa yan. At ang sabi diyan, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, mga kapatid, thoroughly furnished unto all good works. O kita ninyo? O kita nyo mga kapatid. Kayo mga Katoliko sa amin, naniniwala Kasi yung Biblia nila, nakalagay doon. Alam nyo sa Biblia ang Katoliko, yung mga lumang salin ng Biblia, mga kaibigan, Sabado kasi nakalagay talaga. Sabado talaga nakalagay. Mga kapatid. Sabado. Pumasok si Kristo sa sinagoga, araw ng Sabado. Mga kapatid. No? Hindi linggo. O maghanap kayo.
Si Kristo ang ating role, ang ating example. Si Kristo pumapasok sa sinagoga Sabado eh. Pumasok ba si Kristo ng sinagoga ng araw ng linggo para mangilin? Meron bang ganon? Wala mga kapatid. Di ba? Ganon yun, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Bakit kayo ngayon, magbabanat kayo na kung ano-ano? Di ba? Ito pa lang hindi masunod Sabado, mga kapatid. Ito, paliwanag nyo. Bakit ang nakalagay rito, ang Sabado'y ipangilin? Di ba? Liwanag dito. Mayroon ba kayo nito? Wala. Mga kaibigan namin, mga Katolikong nanonood ngayon. Pakita mo dyan natin. Yan, mabuti mayroon ka dyan, kopya. Ito'y pasunod sa atin. Yung nakadilaw, basahin natin para makita ninyo. At sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinituod siniyasat sa Santa Iglesyang Dilag ang Genesis na sulat, anyay pawang tapat ay Diyos ang nagpahayag. 6 na araw bago nangyari itong mundo, 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. At sa baba, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Ito, tutulan nyo. Wala ako nabasa dyan, ang linggo'y ipangilin. Mga kapatid, kahit sa Biblia, wala Maliban na lang kung ang nag-translate ng Biblia, Roman Catholic, yung Confraternity Bible, nilagyan ba naman yung 16:18 ng Mateo ng I will build my holy apostolic Catholic Church? Huwag niyong dadagdagan ng Biblia, magkakasala kayo niyan, mga kapatid. Di ba? Sa Hudyo, pinagkatiwala ang aral. Buti nga nagkaroon tayo ng pag-asa. Buti nagkaroon tayo, mga kapatid, ng kaligtasan dahil ang ating Panginoong Jesucristo pinanganak. Di ba yung binasa natin na Pasyong Mahal, yan yung kinakanta nila nitong buong linggo na ito. Di ko alam kung nakanta nila yung ang Sabado'y ipangilin. Di ko alam kung nabasa. Mga minamahal. Ito, pangatlong punto, mga kapatid. Tayo'y ulibong ligaw na idinugtong. Ito, idinugtong idinugtong tayo. Basa, Roma 11:17 hanggang 21. Datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila. At ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat, kung magpalalo ka, hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. 19. Sasabihin mo nga, ang mga sangay nangabali upang ako'y makasanib. Mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya nangabali sila, at sa iyong pananampalataya nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka, sapagkat ang hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi rin patatawarin. Kita nyo, mga minamahal na mga kapatid, magpapalalo pa ba tayo na tayo idinugtong? Pagka idinugtong ka, yung aral na ito na mga moral law, idinugtong sa'yo, ayaw mo, idinugtong ka doon, nakakonek ka na roon, mga ginigiliw kong mga taga-subaybay. Nakakonek ka. Ang problema, baka mahina ang signal nung kaibayo natin sa pananampalataya, hindi ngayon makakonek. Mga kapatid, yan ang malaking problema, mga minamahal na mga kapatid. Idinugtong na pala tayo na yung naidugtong ka na, dapat sumunod ka ngayon kung ano yung nandoon sa kadugtong. Mga kapatid, dapat sumunod ka. Pang-apat, noong naidugtong na tayo, hiwalay pa ba tayo? Noong naidugtong tayo, mga kapatid, tayo ba ay meron pa ring divisyon? Basa, tayong lahat ay iisa na kay Kristo. Efeso Kapitulo 11 at 2, versikulo 11 hanggang 16. Sabi diyan, mga kapatid, kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una
mga hintil sa laman na tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon kay Kristo, kayo na anong unay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Inilapit sa dugo ni Kristo sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. 16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng cross na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. O kita nyo mga kapatid, nung pinagdugtong na tayo, iisa na tayo. Mga kapatid, naalala ninyo yung pangitain ni Apostol Pedro sa Gawa 10 na ginagamit din nilang basihan para ipakita na nilinis na yung karumal-dumal at ipakakain na sa mga hintil. Kahit saang debate, hindi umubra yung kanilang argumento na ganon. Bakit? Kasi ang pangitain na yun hindi tumutukoy doon sa karumal-dumal. Tumutukoy ito doon sa pag-reach out o pagpaabot ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa mga hindi Hudyo. Dahil alam naman natin mga kapatid na pagka-Hudyo, bawal sa kanilang makihalubilo o makisama sa hindi Hudyo. Si Cornelio, hindi Hudyo. Kaya ang sabi ng ating Apostol Pedro, sinabi sa akin ng Diyos, 10:28 ng Gawa, sabi doon, kung kinakita sa akin ng Diyos na walang sino mang tao na tatawagin kong marumi o karumal-dumal. Kita nyo mga kapatid, tinanggal yung pader na nagpapahiwalay. Tinanggal at ipinag-isa. Nung idinugtong tayo, pinag-isa mga kapatid. Pinag-isa. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, alalahanin natin na tayo mga hintil sa laman, na hindi pagtutuli. Mga kapatid, na nung panahon, hiwalay tayo kay Kristo nung unang panahon. At ang sabi rito, hindi tayo kabilang sa Israel, kaya may pagdudugtong na nangyayari at taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos. Kita nyo mga kapatid, ganyan tayo noon nung hindi pa tayo naidugtong, nung hindi pa namatay si Kristo sa atin, mga ginigili kong kapatid kay Kristo. Ganyan tayo mga hintil, walang pag-asa, walang Diyos at hindi tayo kasama doon sa tipan ng pangako. Subalit ang sabi rito, nang si Kristo namatay sa atin, inilalapit tayo. Nung tayo malayo, inilapit tayo sa dugo ni Kristo through the blood of Christ, mga kapatid. Makes our way, mga minamahal na mga kapatid, para maisa tayo, mailapit tayo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang sabi rito, siya ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang dalawa at giniba yung pader na nagpapahiwalay, mga kapatid. O kita ninyo? Kaya tama yung binanggit natin sa mga naunang mga bersikulo, mga kapatid, na ang sabi doon, walang Grego, walang Hudyo sa harapan ng ni Kristo. Lahat ay iisa, mga kapatid. Kita niyo ang ganda ng flow ng ating pag-aaral. Wala, mga kapatid. Hindi na maghiwalay, pinag-isa na eh. At ang sabi rito mga kapatid, inalis yung pagkakaalit. Dahil may alitan sila mga kapatid eh. Di ba? Inalis yun, yung namamagitan sa kanilang pader at ipinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos na sa pamamagitan ng cross, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Only the blood of Christ through His death on the cross of Calvary, mga kapatid. Christ makes us one, mga minamahal. Ginawa tayong isa, mga kapatid. Nagtaka tayo, ang daming katawan, isa lang ang ulo. Ang tanong, sino talaga ang connected, mga kapatid? Sino po ang talagang connected sa aral ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo? Evaluate ninyo, mga kapatid. Sino ang connected sa aral? Para malaman, Kaya nga pagdating dito sa naidugtong na tayo,
na pagkaisa na. Ipinakikita dyan ng mga apostol na ang Diyos pala hindi nagtatangi ng tao. Kaya nga, kahit mga hintil ay kabahagi na sa bayan ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. No? Kabilang na sa bayan ng Diyos. Okay? Kaya nga sa Roma Kapitulo 2, versikulo 11, ang wika ganito mga kapatid. Roma 2:11. Sabi diyan, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, ng mga tao. Kita niyo mga kapatid. Yung kaligtasan, hindi lang inaalok sa mga Hudyo. Inaalok din sa mga hintil. Sapagkat ang nais nga ng Diyos, lahat ay maligtas at makakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 at 4. Basa tayo. Sabi diyan mga kapatid, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya nga, pagka marinig yung katotohanan na wala sa kanila, masakit yun. Pero ang sabi ng kanta, ang katotohanan masakit. Diba? Ngunit nagpapagaling sa mga nagsasaliksik, mga minamahal na mga kapatid. Ngunit nagpapagaling sa nagsasaliksik. Bakit? Kasi kung gusto mo talagang malaman ng katotohanan, huwag mo hayaang mabulag ka sa kasinungalingan. Bakit? Kasi ang purpose o ang isa sa work ng Holy Spirit ay tuturuan ka, gagabayan ka sa buong katotohanan, mga kapatid. Yun ang work ng Holy Spirit. Kaya nga, ipinakikita, gusto ng Diyos na maligtas lahat ng tao, kaya hindi siya nagtatangi. Pero kita nyo naman, kahit yung iba may samahan, iba pa rin ang sinusunod na aral. Kaya, bawat may opportunity na ang mga apostol na mangaral mapakinggan kahit sino, ipinakikita nila. O kaya nga, niliwanag ni Apostol Pedro, mga kapatid, at ng ibang mga apostol, na ang Diyos ay Diyos din ng mga hintil. Kung nangangailangan ng pagliligtas ang mga Hudyo, kailangan din ng pagliligtas ng mga hintil. Kaya nga ang sabi rito sa Gawa 15, versikulo 8 hanggang 9, ang wika dyan ganito. Sabi dyan, at ang Diyos na nakatataho ng puso ay nagpatutuo sa kanila, na sa kanila ay ibinigay ang Espiritu Santo, naggaya naman ng kanyang ginawa sa atin. Verse 9. Verse 9 po. At tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso, mga kapatid. Di ba? Sabi diyan, tayo hindi niya itinangi sa kanila, na nililinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang puso. O yan yung tinuli sa puso, mga kapatid. Roma 2:28 at 29. No? May namahal na mga kapatid. Yan yon, mga minamahal, napakaliwanag. Niliwanag dyan, pati yung mga hintil, kahit hindi tuloy sa laman, yung puso nililinis sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, mga kapatid natin na nasa comment section, huwag niyong awayin si brother, ano pangalan nun? Cesar Ocado, huwag niyong awayin. Huwag niyo pong awayin, kaibiganin niyo lang siya, mga kapatid. No? So tuloy tayo, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid, noong nilinis na, kabahagi na sa katawan ng ating Panginoong Hesus, yung iglesia, sa Greek ay ekklesia, mga kapatid. Tinawagan mula sa kadiliman, mga tinawag, mga minamahal na mga kapatid. Dati, taga-ibang lupa tayo, mga kapatid. Ngayon, iniisa na tayo, mga minamahal na mga kapatid. Efeso 2:19. Sabi dyan, ganda niya, no?
Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Okay, tanyo? Noong pinag-isa na ng ating Panginoon, hindi na mga taga-ibang lupa, hindi na mga stranger ang turing. Ha? Kundi ang turing ay kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Kaya ang turing sa atin, mga spiritual Israel. Galatia 6:16, mga kapatid, di ba? Hindi na ikaw taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kababayan na kasama ng mga banal, mga kapatid, no? Kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Kaya sasabihin, nagpapanggap kayong Hudyo, hindi. Sabi ng Biblia, yung pinag-isa at kasama ka doon sa pinag-isa, spiritual Israel, yan o, mga kapatid, kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Mga kapatid, yan yun, idinugtong eh. O, hindi sa dugo, dahil Pinoy talaga tayo. Maging proud ka na Pinoy. Kahit pango ka, Pinoy ka eh. Di ka naman Hudyo talaga. Mga kapatid. No? Hayaan mo ang mga tao lumait. Sabi ng ating Panginoon, di yung mga manlalait, hayaan nyo. Huwag niyong katakutan yun. Yung bayan na ang puso'y kinaroroonan ng kautusan ng Diyos. Mga kapatid. Kaya nga, anong tawag ni Apostol Pedro doon sa mga tinawag mula sa kadiliman? Ito po ang tawag, mga kapatid. No? Sabi rito, unang Pedro 2:9 hanggang 10. Sabi diyan, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga, anong kadugtong niyan? Karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Verse 10, na nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Mga kapatid, itong tinawag dito sa verse 9 na lahing hirang, makaharing pagkasaserdote, bansang banal, pag-aaring sarili ng Diyos, ganda, na ipahayag yung pong karangalan niyang tumawag sa atin, ang ating Panginoon yon, mula sa kadiliman tungo sa kagilalas niyang kaliwanagan, no? Mga kapatid, into His marvelous light, mga kapatid. At ang sabi sa verse 10, na nakaraang panahon hindi bayan, o tama yun, mga malalakbay nga, taga-ibang lupa, subalit ngayon bayan ng Diyos, hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. Hindi ba tayo matutuwa na nagkamit tayo ng awa mula sa ating Panginoon? Although we are not worthy, mga kapatid, to be saved, yet the grace of Christ is more than enough, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, dahil may grasya na sa ating Panginoon, patuloy ka bang maging pasaway? No, nakakahiya naman, mga kapatid. Di ba? Mahiya ka nga pag mayroong mga malalaking taong pumunta sa iyo eh. Lalo na pagka you are talking about the owner and the source of life, mga kapatid. Di ba? Ganon, mga minamahal na mga kapatid. Oh, kita nyo, mga minamahal. Napakaganda. Kaya blessed yung mga tumanggap sa aral ng Diyos. No? Yung laging paratang dyan ni Cesar Ocado, yan nyo lang. No? Magising din yan sa pagdating ng araw. Mga kapatid. No? Halimbawa, yung sinabi niya dyan, mga kapatid, na lumalabag sa Sabat ang SDA, hindi talaga SDA lumalabag. Sila. Bakit? Kasi hayagan na pinalitan nila ng Sunday. Yan ang totoong manlalabag. Oh, palitan mo ba naman ng araw eh? Oh, 'di ba, mga kapatid? Yun ang totoong manlalabag, pero hayaan niyo po sila, no? Dahil ang Holy Spirit na ang kumilos sa kanilang puso't isipan, no? Magugulat na lang kayo. Adventist na yan si Cesar Ocado pagdating ng araw. Mga kapatid.